Alas, 7:30 ng umaga, Lunes. Hindi ito isang ordinaryong Lunes, ang umaga, sa ika-25 palapag ng Siklab Tech Solutions, isang naglalakihang torrent salamin at tesero na nakatayo ng buong pagmamalaki sa Bonifacio Global City sa Maynila. Ang karaniwang kalmado at abalang ugong ng mga server at ang maingat na tunog ng mga keyboard ay napalitan ng isang nakakakilabot na simponya ng kaguluhan. Tumunog ng matindi ang pulang sirena ng alarma. Ilahawi ang payapang simoy ng hangin na dati bumubuo sa high-tech na sanklaryong ito. Daang monitor ng computer ang sabay na nagningning ng nakakasilaw na pulang ilaw. Bawat isa ay sumisigaw ng parehong mensahe. Kantong protocol, system compromise. Ang nakakapanindig, balahibong simbolo ng isang elektronikong mata na tila binubuo ng mga sirang pixel at isang madilim na glaw ay lumitaw sa bawat screen, nagbabanta at nanunul. Sa ilalim ng banta, isang orasan ang nagsimulang bumilang pabalik, 15 minuto. 15 minuto bago tuluyang bumagsak ang lahat. Ang kinakatakutang kantong protocol ay sumalakay. Ang Project Halcyon, ang pinakamahalagang sistema ng pamamahala sa infrastruktura ng bansa, kabilang ang mga network ng trapiko, distribusyon ng kuryente, at mga institusyong pinansyal, ay nahawakan. Naka-encrypt ang mga file, at ang bawat sistema ay nasa bingit ng paghinto. Kung matuloy ito, hindi lang pagkalugi ng Siklab Tech ang mangyayari, ito'y magiging isang pambansang sakuna. Ang dating malinis at organisadong espasyo ng trabaho ay naging isang eksena ng matinding panik. Ang mga empleyado na nakasanayan sa kaayusan at lohika ay tuluyang nasindak. May sumigaw ng pangalan ng kasamahan, may nagtatakbuhan, at mayroon ding naupo na lamang, nakatitig sa pulang liwanag na sumasalamin sa kanilang mga mata. Lito, at walang magawa. Ang tunog ng mabilis at desperadong kape sa keyboard ay bumubuo ng isang nakakairitang crescendo na sumasama sa matinis na tunog ng alarma. Ang bawat keystroke ay tila isang huling hininga, isang pagtatangkang kumapit sa isang lumulubog na barko. Ang hangin ay mabigat sa takot, at ang pawis ay lumalamig sa noo ng bawat isa. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Direktor Alejandro Alex de la Cruz, ang CEO ng Siklab Tech. Sa kanyang edad na 40, si Alex ay isang tao na kilala sa kanyang matinding dedikasyon at bakal na kalooban. Ang kanyang reputasyon ay binuo sa matatalinong desisyon at walang kapagurang pagtutok sa detalye. Ngunit ngayon, ang matinding komposure na kanyang ipinapakita ay naglaho. Ang kanyang muka, na karaniwang nagpapahayag ng kumpiyansa, ay ngayon putla dahil sa matinding takot at galit. Ang kanyang puting polo, na karaniwang walang mancha, ay tila nakulayan ng mapulang liwanag mula sa mga monitor. Isang anino ng sakuna. Marco, ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa natin? Tanong ni Alex, ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta, ngunit nanginginig pa rin. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay halos mumaon sa kanyang palad. Nakikita niya ang kanyang pinaghirapang kumpanya, ang kanyang pangarap, ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pagkabigo sa Project Halcyon ay hindi lamang financial loss. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang pamana at isang personal na insulto sa kanyang kakayahan. Ang salitang kompromis ay parang apoy na sumusunog sa kanyang pandinig. Ilang taon ang kanyang inilaan sa pagbuo ng Siklab, at ngayon, dahil sa isang hindi kilalang mawawala ang lahat.
Ang iniisip pa niya ay ang libong empleyado na mawawalan ng trabaho, ang mga pamilyang maaapektuhan, at ang buong bansa na magdurusa dahil sa kapabayaan. Si Engineer Marco Reyes, sa edad na 30, ang pinuno ng IT department ay isang henyo sa kanyang larangan. Ulit sa sandaling ito, siya ay boksingero na hinahabol sa sulok, walang magawa. Napapalibutan ng mga monitor na kumikislap at mga nagkalat na kable, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang karaniwang matatalas ng mata ay ngayon naglalaman ng takot at pagkalito. Siya at ang kanyang koponan ay desperadong sumusubok na labanan ng Phantom Protocol. Ngunit ito ay tulad ng pakikipaglaban sa isang multo. Sir, sinubukan na namin ang lahat. Firewalls, antivirus, heuristics, wala. Ito'y hindi tulad ng kahit anong nakita namin. Pahayag ni Marco. Ang kanyang boses ay halos maging bulong. Ito ay tila isang advanced sales, sir. May kakayahan itong matuto at umangkot sa bawat hakbang namin. Pulad ng may sarili itong isip. Para bang nagbabasa ito ng aming bawat paggalaw at sumasagot ng mas mabilis. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa keyboard. Umaasa na makahanap ng isang butas, isang kahinaan. Ngunit wala. Ang AI ay tila nakakakita sa bawat galaw, bawat plano. Ang bawat pagtatangka ng kanyang tiyan na pasukin ang sistema ay tila lalong nagpapatibay sa depensa ng kalaban. Ang kanilang mga kodes ay parang pumasok sa isang black hole, walang epekto. Sa kalawakan ng naglalakihang gusali ng Cyclabtech, habang ang kaguluhan ay nagaganap sa itaas na palapag, may isang mundo ng kaayusan at katahimikan sa ibabang bahagi sa glanlabi ng gusali. Doon, abala si Mang Diyos Peping Reyes, sa kanyang edad na 50, ang tapat at masipag na janitor ng kumpanya. Siya ang ama ni Marco. Ngunit ang kanilang buhay ay magkaiba sa bawat aspeto. Si Mang Peping ay isang simpleng tao, mahinahon at hindi gaanong nagsasalita. Ang kanyang buhay ay nakasentro sa pagtatrabaho ng husto upang masuportahan ang kanyang pamilya. Walang masyadong kinalaman sa komplikadong mundo ng teknolohiya. Habang mainat niyang pinupunasan ang naglalakihang salamin na dingding ng labi, ang kanyang mga galaw ay mekanikal at pamilya, tila isang ritual na kanyang ginagawa araw-araw. Ang kanyang uniform na kulay, asul, ay malinis na sumasalamin sa kanyang pagpapahalaga sa kalinisan at kaayusan. Sa kanyang isip, ang mga alalahanin ay simple. Ang bayarin sa tubig at kuryente, ang araw-araw na pagkain, at ang kinabukasan ng kanyang 2 anak. Nakangiti siya tuwing naiisip niya ang kanyang anak na si Marco, na matagumpay, na engineer, at si Leo, ang kanyang bunsong anak, na may kakaibang hilig sa mga computer. Sa isang sulok ng malawak na lobby, malapit sa isang malaking tanim na halaman, tahimik na nakaupo si Lee Reyes, ang 8 taong gulang na anak ni Mang Pepeng. Naghihintay siya sa kanyang tatay, na tulad ng dati, ay nagtatapos pa ng kanyang trabaho. Hindi ordinaryong bata, si Leo. Habang ng ibang bata sa kanyang edad, ay kabala sa paglalaro ng mga mobile games, na puno ng aksyon, si Leo ay nakatutok sa kanyang lumang tablet, na ang screen ay basag sa isang sulok, ngunit gumagana pa rin. Hindi siya naglalaro ng typical games. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen, nag-explore ng mga decryption app, at gumagawa ng sarili niyang mga komplikadong games na puno ng mga algorithms at code. Ang kanyang maliit na tablet, na pinapagana ng isang lumang bersyon ng operating system, ay tila isang portal sa kanyang sariling mundo. Ang interface ng kanyang app
ay hindi makulay o puno ng graphics. Sa halip, ito'y puno ng mga linya ng code, mga numero, at mga komplikadong diagram na magiging misteryo sa karaniwang tao. Para kay Leo, ito ang kanyang playground, ang kanyang canvas, ang kanyang mga mata na karaniwang malikot at curious ay ngayon nakatutok na tila binubuo ng isang matinding konsentrasyon. Sa bawat pag-copy niya, sa bawat sulpe, tila nagtatago siya sa isang digital machine na lumilikha ng mga bagong daan at solusyon. Hindi siya naglalaro, siya'y lumilikha, sumisira, at muling bumubuo. Habang abala siya sa kanyang mundo, may kung anong kakaibang ingay ang kanyang napansin sa connection ng kumpanya. Hindi ito ang karaniwang static o pagbagal ng signal. Ito ay isang uri ng digital noise, isang kakaibang ritmo na hindi magkakasabay, tulad ng isang orkestra na naglalaro ng wala sa pono. Ang matinding tinan ni Leo, na pamilyar sa mga tunog ng digital na mundo, ay agad na nahuli ang anomalyang ito. Para sa kanya, ang network ay may sariling heartbeat, at ngayon, ito ay aalangan, may sakit. Ginamit niya ang isang diagnostic app na siya mismo ang gumawa, isang simple, ngunit epektibong programa na kayang basahin ang mga signal at data packets. Sa kanyang screen, nakita niya ang isang kakaibang signature na kumikislap. Ito ay hindi isang normal na garus, ito ay mas komplikado. Ay signature, bulong niya sa sarili. Nakita niya ang isang walang humpay na loob sa operasyon ng code, isang seli ng mga utos na paulit-ulit na ginagawa ng walang katapusan, tulad ng isang ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Tumaas ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanyang tatay Peping na abala pa rin sa paglilinis. Atay, may problema. May sakit ang network ng kumpanya, sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa pagtuklas na parang bagong tuklas na puso na kailangan niyang malutas. Ngumiti si Mang Peping, mahinahon at puno ng pagmamahal. Hindi niya gaanong naiintindihan ang mga kode at network na sinasabi ng kanyang anak. Para sa kanya, si Leo ay isang batang mahilig maglaro ng mga pose at gumawa ng mga haka sa kanyang tablet. Anak, naglaro ka na naman ng secret code. Abat, patay abala, sabi ni Mang Peping, na pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Wala siyang ideya sa lalim ng obserbasyon ng kanyang anak. Ang kanyang mundo ay puno ng mga nakikita at nahahawakang bagay, hindi ang invisible na digital warfare na nagaganap. Ngunit habang nagsasalita si Mang Peping, ang kanyang tingin ay napadako sa isa sa mga maliliit na monitor sa lobby na kadalasang nagpapakita ng mga balita o advertisement ng kumpanya. Ngayon, tulad ng lahat ng iba pa, ito ay nagliliwanag ng mapulang ilaw na nagpapakita ng parehong phantom protocol na mensahe. At sa ilalim ng logo, isang orasan ng patuloy na bumibilang na ngayon ay nasa 10 minuto na lamang. Hindi lubos na naiintindihan ni Mang Peping ang ibig sabihin ng countdown. Ngunit ang marinding kulay pula at ang nakakabahala na ikon ay nagpahiwatig ng isang bagay na mali. Gayunpaman, sa kanyang simpleng pag-iisip, hindi pa rin niya nakokonekta ang sakit ng network na sinasabi ni Leo sa malaking krisis na nagaganap sa itaas. Patuloy siyang nagtrabaho, habang si Leo naman, na mayroong kakaibang pananaw sa digital na mundo, ay alam na ang 10 minutong iyon ay hindi lamang isang simpleng pagbilang. Ito ay isang huling hining na bago, tuluyang maging abo, ang isang mahalagang bahagi ng kanilang mundo. Sa silid ng control center, ang bawat segundo ay tila isang malaking pako na unting pumupunit sa manipis na ulap ng pag-asa. 7 minuto na lamang ang natitira,
at ang countdown timer na nakadisplay sa lahat ng monitor ay naglalabas ng nakakabinging kumpas. Bawat tick ay isang paalala ng nalalapit na kapahamakan. Si Engineer Marco Reyes, ang pinuno ng IT Department, ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang noo ay basa ng pawis na patuloy na bumababa sa kanyang salamin. Ngunit wala siyang panahon upang punasan ito. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Lumilikha ng isang serye ng mga command na walang tigil. Ngunit ang bawat pagtatangka ay bumabalik na may nakakabinging tunog ng access denied o system rejected. Sir, hindi namin ito kayang pigilan. Pulad ba ng isang nilalang na may sariling utak na natututo sa bawat galaw namin? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi lamang sa pagod kundi sa kawalan ng pag-asa. Ang Phantom Protocol ay hindi lang isang simpleng gyros. Ito ay isang entidad na tila may kakayahang mag-isip, magplano, at manguna sa bawat depensa na kanilang inilalatag. Bawat firewall na kanilang itatayo ay tila agad na nabubura. Bawat backup system na kanilang susubukang i-activate ay agad na nababasa at nahaharangan ng AI. Ang pakiramdam ng pagiging helpless ay kumakalat sa buong silid na tila isang nakakahawang karamdaman. Ang mga kasamahan ni Marco ay nakasandal sa kanilang mga upuan. Ang mga mukha ay nakatingin sa mga monitor na tila hinahanap ang isang himala na hindi dumarating. Ang kanilang mga daliri na sanay sa pagiging mabilis at tumpak ay ngayon mabagal at walang direksyon. Si Director Alex de la Cruz ay nakatayo sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang noo, na tila sinusubukang pigilan ang mundo na gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha, na kanina ay putla, ay ngayon may bahid ng aso mula sa kislap ng mga monitor. Bawat pandig ng salitang compromise ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang Siklab Tech Solutions, ang kanyang buhay, ang kanyang pangarap, ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang libong empleyado na bumubuo sa kumpanya, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pangarap, lahat ay nakasalalay sa huling 7 minuto. Kung bumagsak ang project, halos yun, hindi lamang ang Siklab ang malulugi. Ang buong bansa ay mababalot sa dilim, walang kuryente, walang sistema ng trapiko, walang bangko. Isang pambansang sakuna na maiuugnay sa kanyang pangalan. Ang ideya ng pagkabigo, ang pagkalugi, ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa kanyang isipan, nagbabanta, na lamunin siya ng buo. Ang mga taon ng paghihirap, ang mga gabi na walang tulog, ang mga sakripisyo, lahat ay magiging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, sa kabila ng mataas na antas ng kaguluhang ito, may isang tao na walang ideya sa lalim ng krisis na nagaganap. Si Mang Peping, dala ang isang tray ng mainit na kape, ay tahimik na naglalakad sa mga pasilyo patungo sa executive floor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tray, tinitiyak na hindi matatapon ang mainit na inumin. Ang kanyang isip ay abala sa mga simpleng bagay, ang tamang timpla ng kape, ang mga pangalan ng mga opisyal na inom nito. Para sa kanya, ito ay isang ordinaryong lunes ng umaga na may kaunting ingay mula sa itaas. Nang makarating siya sa labas ng control center, narinig niya ang malakas na boses ni Marco at ang malalim na boses ni Alex. Uminto siya ng kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Hindi niya intensyon na makinig, ngunit ang bigat at ang takot sa boses ng dalawang opisyal ay sapat upang siya ay mapatigil. Wala na tayong magagawa, Alex,
Narinig niyang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos maging bulong, ngunit puno ng matinding pagkabigo. Natututo ito ng mas mabilis kaysa sa atin. Ito ay isang AI na may sariling isip. Parang nakikipaglaban tayo sa isang nilalang na mas matalino sa atin. Anong ibig mong sabihin na wala na tayong magagawa? Ang galit na sigaw ni Alex, ngunit sa likod ng kanyang galit ay may malalim na takot. Hindi maaaring mangyari ito. Si Clapage ito. Hindi tayo pwedeng bumagsak ng ganoon kadali. May solusyon dapat. Nilingon ni Peping ang pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Nakita niya ang takot sa mukha ni Alex sa kanyang huling pagbisita sa opisina at ang pagkadismaya sa boses ni Marco. Ang salitang AI at walang magagawa ay tumatak sa kanyang isipan. Igla. Bumalik sa alaala niya ang mga salita ni Leo kanina. Tatay, may sakit ang network ng kumpanya. Noong una, pinagdudahan niya ang kanyang anak. Inisip niyang isa lang itong laro o imahinasyon ng bata. Ngunit ngayon, sa gitna ng matinding krisis na naririnig niya sa loob ng silid, bigla itong nagkaroon ng ibang kahulugan. Naalala niya ang mga sandali kung paano ayusin ni Leo ang mga sirang gadget sa bahay. Ang luma nilang TV na hindi na umandar ay biglang bumalik sa dati matapos laruin ni Leo ng ilang oras. Ang kanyang lumang radyo na walang tunog ay biglang may boses matapos buksan at ayusin ng kanyang anak ang mga wires sa loob. Hindi niya kailanman inisip kung paano ito ginawa ng bata, basta't gumagana muli ang mga ito. Naalala niya ang kanyang anak na nakaupo sa sulok, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa basag na screen ng tablet. Ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, lumilikha ng mga kodes at games na siya lamang ang nakakaintindi. Para kay Mang Pepin, ang kanyang anak ay isang child prodigy sa sarili nitong pamamaraan, ngunit hindi niya kailanman inakala na ang kakaibang talento ni Leo ay maaaring maganit sa isang malaking krisis tulad nito. Ang ideya ay dahang nabuo sa kanyang isipan na tila isang maliit na apoy sa gitna ng malawak na kadiliman. Isang ideya na tila nakakabaliw, ngunit sa kawalan ng iba pang pag-asa, ito ay tila naging isang posibilidad. Hindi niya lubos na nauunawaan ang mga komplikadong terminolohiya ng IT. Ngunit alam niya ang galing ng kanyang anak. Ang kape sa tray ay nagkukumain. Ang init ay dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang takot ay lumalamon sa kanyang pagiging mahiyain. Alam niyang ito ay isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman ang manghimaso sa isang desisyon ng kumpanya. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na may kakayahang deko ng mga komplikadong problema ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga kamay ni Pepin ay nanginginig habang hinawakan niya ang doorknob. Ang bawat hidla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing umatras, huwag manghimasok. Ngunit ang bawat patak ng asa para sa siklab, para sa kanyang sariling anak na si Marco na nasa loob, at para sa libong taon na apektado ng krisis na ito, ay nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Uminga siya ng malalim, pinigilan ng kaba, at dahang binuksan ng pinto. Lahat ng mata sa control center ay napadako kay Mang Peping. Ang pagdating niya ay tulad ng isang kakaibang interbensyon sa gitna ng kaguluhan. Ang mga empleyado ng itay nagulat, hindi nila inaasahan ang pagdating ng janitor sa kanilang krisis. Si Alex at Marco ay parehong napatingin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at pagkadismaya. Sir Alex, Engineer Marco, untag ni Peping
Ang kanyang boses ay halos maging bulong, at ang kanyang mga salita ay nagkanautal. Ang tray ng kapil ay bahagyang kumalog sa kanyang nanginginig na kamay. Ako po, ang anak ko po, maaring may alam siya. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tunog ng mga keyboard ay biglang nawala. Ang mga monitor lamang ang patuloy na naglalabas ng pulang liwanag at ang nakakabahala na kanong. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig kay Mang Peping na tila nagtataka kung narinig ba nila ng tama. Isang janitor na nagmumungkahi na ang kanyang anak ay may solusyon sa kanilang pambansang krisis. Si Marco, ang unang nagbalak sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng iritasyon na tila napakababaw ng naisip ni Peping sa sitwasyon. Mang Peping, hindi ito lugar para sa mga kwento ng kababalaghan. Ito ay isang bagay na nagdedesisyon kung mabubuhay pa ang kumpanya o hindi. Hindi ito oras para sa mga biruan. Ang kanyang boses ay matalin, puno ng pagkabigo at pagkadisma. Ang ideya na ang anak ng janitor ay may alam na hindi nila alam ay isang insulto sa kanyang pagiging professional. Ang ilang mga empleyado ng ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay nagpipigil ng tawa. Ang ideya ay napakababaw, katawa, tawa sa gitna ng kanilang matinding krisis. Isang bata. Paano makakatulong ang isang 8 taong gulang na bata sa paglaban sa isang aglansad? Ngunit sa likod ni Mang Peping, isang maliit na anino ang dahang lumabas. Ito ay si Leo, na sinundan ng kanyang ama, na naakit sa ingay, at sa matinding kulay pula, na nakikita niya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng curiosity, ay ngayon ay nakatuon sa mga monitor, na tila binabasa ang bawat linya ng code na lumalabas. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Para sa kanya, ito pa'y isang malaking puzzle, isang hamon na kailangan niyang lutasin. Dahang lumakad si Leo patungo sa gitna ng silid, ang kanyang maliit na paa ay tila walang tunog sa mamahaling carpet. Ang kanyang mga mata ay naniningning, hindi sa aalala, kundi sa matinding concentration. Hawak niya ang kanyang lumang tablet. Ang screen nito ay nagpapakita ng mga komplikadong grapiko at mga linya ng code. Hindi po ito bituan, Engineer Marco. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, na tila isang matandang tao na nagsasalita. Ang kanyang boses ay isang matalim na kaibahan sa kanyang murang edad. Nakita ko po ang signature nito kanina. Gumagamit po ito ng isang gariyan ng Eclipse Ransor, ngunit pinapagana ito ng isang self-learning Napakunot ang noo ni Marco. Eclipse ransomware? Paano mo nalaman yan? At self-learning Alam mo ba ang sinasabi mo? May pagdududang tanong ni Marco. Opo, sagot ni Leo. Walang aalinlangan. Mayroon po itong vulnerability sa kanyang self-learning protocol. Ang po, para makapag-adapt, ay kailangan ding mag-analyze ng sarili nitong patterns. May isang loob po na paulit-ulit na ginagawa upang malaman kung may bago tayong ginagawa. Dito po ako makakapasok. Nagpatuloy si Leo. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga monitor. Sa palagay ko po, kaya ko po itong pasukin sa pamamagitan ng paggawa ng isang mirror algorithm. Gagawin ko po itong atakihin ang sarili niya, na tila may nakikipaglaban sa kanya sa sarili niyang sistema. Ang bawat atake niya ay ibabalik ko po sa kanya na magdudulot ng recursive loob hanggang sa overload ng kanyang sariling sistema at tuluyang collapse. Ang silid
ay nabalot ng isang malalim na katahimikan. Ang mga mata ni Marco at ng kanyang koponan ay nakatitig kay Leo. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang kanilang pagdududa ay napalitan ng matinding pagkamangha. Ang mga terminong ginamit ni Leo, ang kanyang kumpiyansa, ang lalim ng kanyang pag-unawa, sa isang bagay na pinaghirapan nilang intindihin sa loob ng maraming oras. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang batang ito ay hindi ordinaryo. Mayor algorithm. Picture sinloob. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang ideya ay simple sa kanyang pagiging komplikado. Ngunit ang henyo sa likod nito ay nakakagula. Isang bagay na hindi nila naisip na pinaghihirapan nilang maunawaan. Si Alex, na nakikinig sa bawat salita ni Leo, ay tumingin sa countdown timer. 3 minuto na lamang. Anging 3 minuto bago, tuluyang gumuho ang kanyang intaryo. Wala na silang mas lulugin. Ang takot sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Gaano man ito kaliit. Tumingin siya kay Leo sa mga mata ng bata na puno ng katalinuhan at determinasyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Peting na nakatayo sa tabi ni Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak. Ngunit mayroon ding isang maliit na ngiti ng pagmamalaki. Igyan natin ang bada ng pagkakataon, sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Hindi na ito isang tanong, kundi isang desisyon. Ito ang huling pag-asa natin. Si Marco, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at ng kanyang nasirang pagmamataas, ay walang ibang pagpipilian. Ang kanyang sariling mga solusyon ay nabigo. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Leo na ngayon ay nagbibigay na ng mga tagubilin sa kanyang ama na tila nagmamadali. Si Marco ay tumango at sa kanyang mga kamay na may kaunting paninginig ay inayos ang isang bakanting terminal. Isang lumang computer na tila nakakabit sa isang web ng mga kable. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng sinabi ni Leo, ngunit alam niya na ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa maliliit na kamay ng 8 taong gulang na batang ito. Ang kapalaran ng Siklab Tech at marahil ang buong bansa ay nakasalalay sa isang hindi inaasahang bayani. Kabanata 3. Iyuka Toton, nakatitig ang lahat ng mata kay Leo, ang 8 taong gulang na batang may pinakamaliit na anyo sa silid. Ngunit sa mga sandaling iyon, siya ang may pinakamalaking bigat na pasan. Ang lumang terminal na inihanda ni Marco para sa kanya ay tila isang altar sa gitna ng teknolohiya. Umupo si Leo sa upuan, ang kanyang mga paang hindi pa abutin ng sahig, indayog sa ilalim ng mesa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok na sa itim na screen na ngayon ay nabibighani sa lundian na kislap ng mga linya ng command na unting lumilitaw. Para sa kanya, hindi ito isang computer. Ito ay isang nilalang na kailangan niyang kausapin. Isang palaisipan na kailangan niyang lutasin. Ang ingay ng alarma ay tila nawawala na sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng sarili niyang isip. Hindi nag-aksaya ng panahon si Leo. Ang kanyang maliliit na daliri na tila sanay na sa bawat key ng keyboard ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Hindi ito isang ordinaryong pag-tape. Ito ay isang pagsasayaw ng mga daliri. Bawat keystroke ay isang nota sa isang komplikadong komposisyon. Mayroong isang kalinisan at katumpakan sa bawat paggalaw na para bang bawat key ay konektado sa bawat selula ng kanyang utak. Ang tunog ng pag-kape ay hindi matalim o desirado, kundi isang malalim, steady na clack, 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 isang kakaibang himig sa gitna ng nakakabining katahimikan ng silid.
Nagsimula siyang input ng isang hybrid command, isang pinaghalong mga wika ng programin na tila imposible para sa isang iisang tao na makabisado. Lalo na sa kanyang edad. Para kay Leo, ang iba't ibang wika ng code ay tulad ng iba't ibang dialekto ng iisang wika at siya ang polyglot na kayang ugnayin ng lahat. Napadingin si Marco, ang kanyang hininga ay naputol. Hindi niya maintindihan ang lahat ng linya ng kode. Ngunit kinikilala niya ang pagiging komplikado ng mga ito. Mayroong Java doon, Python, at iba pang mga esoteric na wika na bihirang gamitin ng magkasama. Ang bata ay hindi lang tape, siya ay nagbubuo ng isang digital na tulay sa pagitan ng mga magkakaibang sistema na tila nilalabag ang lahat ng patakaran ng konvensyonal programming. Nakita niya ang isang sequence na gumagamit ng Ledo, may chain code, isang bagay na itinuturo lamang sa mga advanced na kurso sa cybersecurity. Ang pagkamangha ay unting pumalit sa kanyang pagkadismaya. Si Alice naman, nakatayo sa likuran ni Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Leo. Hindi niya maintindihan ang mga teknikal na detalye, ngunit nararamdaman niya ang matinding lakas ng bata. Ang oras ay patuloy na bumibilang at bawat tik ay tila bumibigat sa kanyang puso. Si Mang Peping, nakatayo sa likod ni Leo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng anak. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ginagawa ng kanyang anak, ngunit alam niyang nasa isang mahalagang laban ito. Ang munting lalaki na ito, na kasing liit ng kanyang pinagtatrabahuhan, ay ngayon ang asa ng libong tao. Sa malaking screen sa harapan ng control center, isang bagong drama ang nagsimulang magana. Ang mga dati pulang babala ay naglaho, napalitan ng mga komplikadong graph at mga linya ng code na tumatakbo ng walang tigil. Hindi ito mga static na larawan. Ito ay isang buhay na representasyon ng isang digital na labanan. Ang mga kulay ay nagbabago. Ang mga linya ay uumpugan. At ang mga stream ng data ay dumadaloy na parang ilog ng impormasyon. Ang kantong protocol, ang AI na naghasig ng takot, ay tila naramdaman ang interbensyon. Hindi ito tahimik na nagbamasid. Ito ay sumasalag. Bumabalik. Nagsimulang kumalat ang mga bagong babala, ngunit hindi ito pulang kulay, kundi isang mabilis na kislap ng asul at berde, na tila nagpapahiwatig ng isang lalong lumalalang labanan. Ang ay sinusubukan na i-lock si Leo palabas ng sistana. Ang mga linya ng code sa screen ay nagiging mas mabilis, mas magulo, na parang isang nilalang na nagsisimulang magait. Nagsisimula na siyang lumaban. Sinasala niya ang mga daanan, bulong ni Leo sa sarili, ngunit sapat ang lakas upang marinig ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa screen. Ang kanyang mga daliri ay mas mabilis na gumagalaw, na tila usap sa ay. Hindi lang niya ito ginagamot, siya ay ugnayan, nakikipagpalitan ng mga salita. Sa tingin niya ay matalino siya, pero hindi niya alam ang sikreto. Bumalik ang tingin ni Marco sa screen, ang kanyang utak ay nagsisikap na iproseso ang bawat detalye. Nakikita niya kung paano sinusubukan ng AI na gumawa ng mga bagong firewall, bagong encryption case at bagong mga patibong. Ngunit sa bawat hakbang ng kantong protocol, may katumbas na counter. Pisor si Leo. Hindi siya react. Siya ay anticipate na parabang nakikita niya ang bawat galaw ng kalaban bago pa man ito mangyari. Ang bawat keystroke ni Leo ay tila isang matalinong sagot sa tanong ng AI.
Ito ay isang chess match, ngunit sa bilis ng liwanag. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang lahat ay nakatayo, nanginginig, hindi makahinga. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis na pag-kape ni Leo at ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang pawis ay unting bumaba sa noo ni Leo. Sumasama sa mga buhok na nakadikit sa kanyang sentido. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nanginginig sa matinding konsentrasyon at pagod, ngunit ang kanyang isipan ay tila hindi nabibigyan ng pahinga. Para kay Alex, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong, halos magdugo ang kanyang mga kuko. Ang kanyang isip ay nagalakbay sa mga posibleng kalalabasan, ang pagkabagsak ng siklab, ang gulo sa buong bansa, ang pagkawala ng kanyang pangarap. Ngunit sa bawat pagtingin niya kay Leo, may isang maliit na sinag ng pag-asa na muling sumisikat. Ang bata ay mayroong kakaibang aura, isang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Samantala, nakamasid si Tapping. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi niya maintindihan ang komplikadong labanan ng code. Ngunit nararamdaman niya ang matinding pagod ng kanyang anak. Gusto niyang yakapin ang bata, sabihin na huminto na. Ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Ito ang laban ng kanyang anak, ang kanyang misyon. Ang pagmamalaki ay sumasama sa matinding pag-aalala. Ang kanyang anak, na kasing inosente ng isang anghel, ay ngayon ng bayani na hinahangaan ng lahat. Ang kanyang pananampalataya kay Leo ay tila walang hanggan. Biglang, isang malakas na tunog ang umalingaw sa silid. Ang countdown timer ay bumaba na sa 30 segundo. 30 segundo. Isang nakakakilabok na tunog na tila nagbabalita ng katapusan. Ang lahat ay napabaling sa screen. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng matindi. Ang mga error message ay nagiging mas mabilis, mas magulo, na tila ang Phantom Protocol ay desperado na. Nakahinga ng malalim si Leo. Sa isang iglap, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ito pagpapahinga, ito ay paggunita. Para sa kanya, ang buong istruktura ng ay tila isang mapa sa kanyang isipan, bawat linya ng code, bawat firewall, bawat tolerability, lahat ay nasa kanyang memorya. Nakita niya ang puso ng monk, ang kanyang agile seal, ang kanyang sariling pagiging self. Learning na siyang magiging kapahamakan nito. Tinuksan niya ang kanyang mga mata, at ang mga ito ay naniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi takot, kundi isang matinding determinasyon. Sa isang malakas at matatag na pagpindot, inilagay niya ang huling command. Hindi ito isang ordinaryong keystroke. Ito ay isang putok ng baril, isang pinanasuntok. Ang tunog ay umalingaw sa silid. Mirroring look, protocol suicides. Habang ang mga salitang ito ay lumabas sa screen, tahimik na nagsalita si Leo. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pagkabata. Slap na ang ay isa sa sarili niyang patibong. Sisilain niya ang sarili niya. Ang kanyang deklarasyon ay tumago sa katahimikan ng silid. Nakatingin si Marco, ang kanyang bibig ay nakanganga. Mirror lock. Protocol suicide. Ang henyo ng command ay biglang naging maliwanag. Inamit ni Leo ang sariling mekanismo ng pag-aaral ng AI laban dito. Pinilit itong ilagay sa isang recursive loob, kung saan sinisira nito ang sarili nito habang sinusubukang adapt sa isang kalaban na ito mismo. Ito ay isang digital na pagpapakamatay. Lahat
Ang tunog sa silid ay biglang tumigil. Ang alarm, ang kape ni Leo, ang mga bulong, ang pagtibok ng mga puso, lahat ay tila huminto. Ang mga screen na kanina ay nagliliwanag sa galit na pula ay biglang kumislap. At pagkatapos, isang bagong kulay ang naghari. Isang malalim, nakakapagpakalma, at matagumpay na lunkyan. Isang malaking mensahe ang lumitaw sa gitna ng pangunahing screen, sa malalaking titik na tila sumisigaw ng tagumpay. System restored. Threat, kailan minute. Kantong protocol neutralize. Ang hangin sa silid ay nabalot ng isang malalim na katahimikan. Walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang mga nakita. Ang pagdating ng luncheon na kulay, ang mensahe ng tagumpay, lahat ay tila isang panaginip. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo na tila nagbibigay ng oras sa lahat upang iproseso ang nangyari. Pagkatapos, tulad ng isang dam na bumigay sa matinding presyon, ang silid ay biglang bumulwak sa ingay. Mga sigawan ng tuwa, malakas na palakpakan, at mga tunog ng pagluha ng kaligayahan ang umalingaw-ngaw. Ang mga empleyado ng na kanina ay desperado, ay ngayon ay tumatalon, naghihiyawan, at niyayakap ang isa't isa. Ang matinding pagod at akot ay napalitan ng isang kumaapaw na kagalakan. Tumayo si Alex. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamangha at matinding emosyon. Hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, isang halo ng kagalakan, relief, at isang di maipaliwanag na paghanga. Ang si Club Touch ay naligtas. Ang bansa ay naligtas. At ito ay dahil sa isang bata. Niyakap ni Mang Peping ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagmamalaki at kaligayahan. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Leo, ay naging bayani. Ang kanyang simpleng pagmamahal ay nagbigay ng lakas sa kanyang anak na gumawa ng isang bagay na lampas sa kanyang edad. Anak, anak ko, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumapit si Alex, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leo. Sa isang kilos na nagpakita ng pinakamalalim na respeto, lumuhod siya upang maging kasing level ng bata. Ang CEO ng si Club Tech, ang makapangyarihang Alex de la Cruz, ay lumuhod sa harapan ng 8 taong gulang na bata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding paghanga. Salamat, Leo. Salamat, anak. Iniligtas mo kami. Iniligtas mo ang buong bansa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi niya kayang pigilan ang kanyang emosyon. Ang kanyang puso ay umakapaw sa Si Marco, na kanina ay puno ng pagdududa at pagmamataas, ay lumapit din. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng kahihiyan at matinding paggalang. Hindi niya lubos na maipaliwanag ang nangyari, ngunit alam niyang nasaksihan niya ang isang himala. Inabot niya ang kanyang kamay kay Leo, ang kanyang mga mata ay naniningning sa paghanga. Pata, ikaw ay isang henyo. Tumingin si Leo kay Marco, pagkatapos kay Alex, at sa wakas ay sa kanyang tatay. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroong isang maliit na ngiti ng kasiyahan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang nagawa, ngunit alam niyang nakatulong siya. Ang kapayapaan ay bumalik sa kanyang mundo. Ang digital na ingay ay nawala, napalitan ng malambing na ugong ng sistema na muling gumagana. At sa mga sandaling iyon, ang maliit na batang ito na dating nakaupo sa sulok ng labi
ay naging pinakamalaking bituin sa isang mundong kanyang iniligtas. Ang himala ay naganap, at ito ay gawa ng isang batang may puso at isipan na higit pa sa kanyang edad. Kabanata 4. Iyasang may hindi pa man natatapos ang mga palakpakan at hiyawan sa control center ng Cyclops Tech, ang kwento ng batang henyo at ang kanyang ama na janitor ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Parang kidlat na tumagos sa bawat sulok ng Maynila, mula sa makikintab na tore ng hanggang sa malalawak na komunidad ng mga manggagawa. Isang linggo pa lamang ang lumipas, ngunit ang Cyclops Tech Solutions ay hindi na lamang isang kumpanya ng teknolohiya. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, ng hindi inaasahang pagkabayanihan, at ng isang pagbabago sa pananaw. Ang dating nagbabantang anino ng Phantom Protocol ay napalitan na ng maliwanag na sikat ng araw. Ang grand lobby ng Cyclops Tech, na dati lugar ng tahimik na paglilinis ni Mang Peping, ay naging sentro ng atensyon. Ang mga kamera ng iba't ibang network ng telebisyon at mga lente ng mga photographer ay kumikislat ng walang tigil. Ang mga reporter na may mga microphone na nakatutok ay uunahan sa pagkuha ng bawat detalye mula sa mga empleyado. Ang mga headline sa mga dyaryo ay naglalabas ng mga malalaking letra na tila sumisigaw ng kwento sa bawat nagdadaan. Anak ng janitor, henyo ng digital, binata ng tagalinis nagligtas sa milyong kumpanya, ang sigaw ng isa. Cyclops Tech, naligtas dahil sa isang malungpaong gulang na bata. Ang pahayan ng isa pa. Ang pangalan ni Leo Reyes ay naging pamilyar sa bawat tahanan, isang himala na nagmula sa isang hamak na simula. Si Mang Peping, na sanay sa pagiging hindi napapansin, ay nakaramdam ng matinding kalituhan at hiya sa gitna ng atensyon. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa walis at basahan, ay ngayon ipilit na sumasagot sa mga tanong ng mga reporter. Ang kanyang uniform na asul ay napalitan ng isang bago at malinis na barong Tagalog na ipinahiram ni Alex, na tila napakaluwag pa sa kanya. Hindi siya komportable sa spotlight, mas gusto niya ang tahimik na pagtatrabaho. Ang kanyang mukha ay minsan ay nagiging pula, ngunit sa bawat sulyap niya kay Leo, ang kanyang mga mata ay napupuno ng pagmamalaki na hindi maitago. Ang kanyang anak na minsan ay inakala niyang naglalaro lang ng secret code, ay ngayon ang pinupuri ng buong bansa. Hindi niya lubos na maipaliwanag ang pakiramdam, isang halo ng pagkamangha, pasasalamat, at isang matinding pag-ibig. Ang dating pagdududa sa kanyang kakayahan bilang ama na itaguyod ang kanyang pamilya ay napalitan ng isang sapat na pananalig sa kanyang anak. Si Leo naman, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang mga tanong ng mga reporter, ang mga kislap ng kamera, ang paghanga ng mga tao, tila hindi ito nakakaapekto sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatili pa rin curious, ngunit mayroong isang uri ng kapayapaan na nakikita sa kanyang mukha. Sumasagot siya ng direkta at simple, gamit ang mga salitang madalas na ginagamit sa na hindi lubos na nauunawaan ng mga reporter. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay malinaw. Hindi niya tinatrato ang kanyang ginawa bilang isang kabayanihan, kundi bilang isang problemang kailangan lang lutasin. Para sa kanya, ang pag-decode ng Phantom Protocol ay tulad lang ng paglutas ng isang mas malaking puzzle sa kanyang tablet. Ilang araw matapos ang insidente, naghanda si CEO Alex de la Cruz ng isang formal na seremonya sa Grand Ballroom ng Cyclops Tech. Hindi ito lamang isang kaganapan sa kumpanya. Ito ay isang pambansang pagdiriwang. Ang mga pinuno ng gobyerno, mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng industriya, at ang mga miyembro ng media ay naroon
upang saksihan ang pagkilala. Ang ballroom ay pinalamut siya ng mga bulaklak at mga bandila ng Pilipinas, at ang entablado ay nagtatampok ng malaking screen na nagpapakita ng logo ng Cyclabtech at ng isang imahe ng nagtagumpay na system restored na mensahe. Umakyat si Alex sa entablado. Ang kanyang mukha ay ngayon puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Ang kanyang boses, na dati may awtoridad at pagbabanta, ay ngayon malambing at taos puso. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang tinig ay kumakalat sa buong silid na ranasan ng Cyclabtech at ng buong bansa, ang isang bagay na halos magpabagsak sa atin. Ang Quantum Protocol ay hindi lang isang cyber attack, ito ay isang paalala sa atin ng pagiging marupok ng ating mga sistema at ng pangangailangan para sa pagbabago. Umina siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay tumingin sa direksyon ni Mang Peping at Leo na nakaupo sa harap. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang liwanag na sumikat. Isang maliit na liwanag mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan na nagligtas sa atin. Pagkatapos ay idinetali ni Alex ang mga pangyayari. Binigyang diin ang bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ng kanyang team at kung paano dumating ang mungkahi ni Mang Peping na sinundan ng henyo ni Leo. Ang batang ito, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Leo Reyes, sa edad na 8 taong gulang, ay nagpakita sa atin na ang talento, ang katalinuhan, at ang kakayahang gumawa ng pagbabago ay hindi nakikita sa edad, sa posisyon, o sa katayuan sa lipunan. Ito ay nasa puso at sa isip ng bawat isa sa atin. Pagkatapos, sa isang seremonyal na paraan, inanyayahan niya sina Mang Peping at Leo sa entablado. Tumayo si Mang Peping, ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Inalalayan siya ni Leo na tila siya ang matanda. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa kanina. Niyakap ni Alex si Mang Peping, isang yakap na puno ng respeto at pasasalamat. Mang Peping, sabi ni Alex, sa iyong katapatan, sa iyong pagpupusige, at sa pagpapalaki mo ng isang pabihirang anak, nais kong ipahayag ang aming pinakamalalim na pagkilala. Mula ngayon, ikaw ay hindi na lamang isang janitor sa Cyclabtech. Ikaw ay itatalaga sa posisyong Director of Maintenance Management. Ito ay hindi lamang pagkilala sa iyong trabaho, kundi sa iyong pagkatao at sa iyong pamilya. Si Mang Peping ay halos hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at ang kanyang labi ay nanginginig. Sir, Alex, maraming salamat po. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi niya inaasahan ang ganitong karangalan, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Ang kanyang buong buhay ay nakasentro sa paglilinis, sa pagiging hamak na tagapaglingkod. At ngayon, siya ay magiging isang direktor, isang pinuno. Ang mga tao ng paghihirap, ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyo, para sa kanyang mga anak lahat, ay tila binibigyan ng kabuluhan sa sandaling iyon. Ang kanyang pamilya ay hindi na kailanman maghihirap muli. Nakita niya ang pagngiti ni Marco sa gilid, isang ngiti na may paghanga sa kanyang ama. Isang ngiti na tila nagsasabing proud ako sa iyo, tatay. Pagkatapos, bumaling si Alex kay Leo na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghanga sa kanyang mga mata. At para sa iyo, Leo, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang Cyclabtech Solutions ay ipinagkakaloob sa iyo ang isang lifetime scholarship sa anumang kurso o universidad na nais mong pasukan. Ang aming kumpanya ay magbibigay ng lahat ng suporta na kailangan mo, mula sa iyong edukasyon hanggang sa iyong mga proyekto sa hinaharap.
Nais naming siguruhin na ang iyong talento ay ganap na umusbong at magamit para sa ikabubuti ng ating lipunan. Ang ballroom ay muling umalinlongaw sa mga palakpakan. Ang mga tao ay nakatayo, ang kanilang mga mata ay lumuluha. Para sa maraming Pilipino, ang pagkakaloob ng scholarship na ito ay higit pa sa isang regalo. Ito ay isang pagkakataon, isang pag-asa na hindi madalas ibinibigay sa mga tulad ni Leo. Ito ay isang pagkilala sa kakayahan na hindi pinipili ng yaman o posisyon. Umara si Alex kay Leo. Leo, may nais ka bang sabihin? Ano ang iyong pangarap? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumingin si Leo sa buong silid, sa mga kamera, sa kanyang ama, at kay Alex. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang maliliit na kamay ay bahagyang kumuyong. Ang katahimikan ay bumalik sa ballroom. Ang lahat ay naghihintay sa bawat salita na lalabas sa bibig ng batang henyo. Gusto ko po, simula ni Leo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na gumawa ng mga sistema na makakatulong sa mga mahihirap, tulad po ni tatay. Gusto ko po na ang teknolohiya ay hindi ginagamit para manloko o magsamantala sa ibang tao. Gusto ko po na gamitin ang teknolohiya upang magdala ng liwanag sa bawat isa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa silid. Hindi ito ang karaniwang sagot na inaasahan mula sa isang batang may pabihilang talino, hindi tungkol sa yaman, sa kapangyarihan, o sa katanyagan. Ito ay tungkol sa serbisyo, sa pagtulong, sa pagbabago. Ang kanyang pagiging inosente ay bumalot sa lalim ng kanyang mensahe na nagbigay ng isang bagong pag-asa para sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang narinig, ito ay naramdaman. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkamangha. Ang mga reporter ay mabilis na nagta-kape sa kanilang mga laptops. Alam nilang nakakuha sila ng isang napakahalagang headline. Si Alex ay tumango, ang kanyang mga mata ay naniningning sa paghanga. Ang pag-asa ni Leo ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mas malaking kabutihan. Mula sa araw na yon, ang Ciclab Tech Solutions ay dumanas ng malaking pagbabago. Hindi na lamang ito isang kumpanyang nakatuon sa paglago at kita. Inspirado ng mga salita at gawa ni Leo, naglunsad sila ng isang bagong programa sa cybersecurity na tinawag na Project Luminous Dinansang. Ang layunin ng proyektong ito ay hindi lamang lumikha ng mga matatag na solusyon sa seguridad, kundi upang bumuo din ng mga teknolohiya na magbibigay ng benepisyo sa lipunan, mga sistema na makakatulong sa mga komunidad, magbibigay ng aksas sa impormasyon at magsusulong ng pagkakapantay-pantay. Ang Project Luminous ay naging isang testamento sa paniniwala na ang teknolohiya ay dapat maging instrumento ng pagbabago para sa mas mabuting mundo. Lumipas ang maraming taon. Ang kwento nina Mang Peping at Leo ay naging isang alamat sa industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na ang pinakadakilang bagay ay maaaring manggaling sa pinakahamak na pinagmulan. Ang mga pahayagan at mga dokumentaryo ay patuloy na nagdedetalye ng kanilang paglalakbay, na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga kabataan na sundin ang kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Si Leo Reyes ay lumaki at naging isa sa mga nangungunang tech innovator sa buong mundo. Ang kanyang mga imbensyon ay nakatuon sa paglutas ng mga problema sa lipunan, mula sa mga smart grid systems na nagbibigay ng kuryente sa malalayong lugar hanggang sa mga AI-driven platform na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga bata.
Hindi niya kailanman nakalimutan ang aral ng pagpapakumbaba at ang mataas na layunin na itinuro sa kanya ng kanyang ama na janitor. Sa bawat tagumpay niya, laging naroon ang imahe ni Mang Peping na tahimik na nagtatrabaho na nagtuturo sa kanya na ang tunay na halaga ay nasa serbisyo at sa puso. Si Mang Peping, bilang Director of Maintenance Management, ay nagpatuloy sa kanyang trabaho ng may dignidad at dedikasyon. Ang kanyang opisina ay simple at minsan ay nakikita pa rin siyang naglalakad sa mga pasilyo, nakikipag-usap sa mga empleyado, na tinitiyak na ang lahat ay maayos. Ang kanyang pagiging simple ay nanatili, ngunit ang kanyang impluwensya ay lumaki. Siya ay naging isang mentor sa maraming kabataan sa siklab na nagtuturo sa kanila na ang sipag, integridad, at pagmamahal sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang teknolohiya. Ang kwento ni Mang Peping at Leo Reyes ay hindi lamang tungkol sa isang cyber attack o sa isang batang henyo. Ito ay tungkol sa isang ama na nakatuklas ng hindi inaasahang pagmamalaki sa kanyang anak at sa isang anak na nakahanap ng kanyang boses upang lumikha ng teknolohiya para sa isang mas mabuting mundo. Ito ay isang paalala na ang liwanag ay maaaring sumikat sa pinakadilim na sandali at na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga kamay ng mga may puso. Ang kanilang legacy ay patuloy na nagbibigay ilaw sa hinaharap, isang maliwanag na sikat ng araw sa isang mundo na laging nangangailangan ng pag-asa.